Hello guys, good day. Update ko lang po kayo dito sa aking MGHS. Mag 3 years na sa akin tong sasakyan na to. At sa awa ng Diyos na lagaan ko naman siya ng ayos. Lagaan ng mga pampakintab tsaka pang maintain ng rubber niya. Wala pa akong na-encounter na major trouble sa kanya. Ang naranasan ko pa lang ay yung palit battery, flat ng gulong. Pero yung pag-usapang makina, hindi pa ako naka-encounter ng problema. Yung cabin materials niya naman, masabi ko maganda yung quality kasi 3 years na siya. Halos wala pa ako nakita na yung pagka-crack ng leather na upuan. Nag-loose na plastic niya dahil sa init at lamig. Wala pa akong ganung na-encounter. Ayos lang lahat. Ang pinakabumigay sa akin yung dashcam. Ayan. Siguro dahil yan sa init tsaka lamig, nagloloko na siya, naghahang na siya minsan. Pero hindi yan part ng MG na sasakyan. Bali third party yan. Sa upuan naman, smooth pa rin lahat. Common na yan eh. Yung mga dumi na yan, naipunan talaga ng dumi, mga alikabok. Pero wala pa ako na-encounter na trouble. Yung filter niya, ito may air filter siyang kasama eh. Working good pa rin yan. Tapos yung mga buttons na yan, clicky pa rin sila. Ito, bilib ako dito sa dito ako bumilib sa infotainment niya. Alam nyo guys, ito medyo hindi siya ganun kabilis na infotainment eh. Hindi siya ganun ka-responsive. Medyo pag pinindot mo siya may delay na 30 seconds. Pero trust me, init at lamig, tumagal siya. Hanggang ngayon functional siya. 3 years na ang sasakyan ko. Siguro yun yung kapalit ng hindi siya responsive, pero grabe siya, matibay siya, magpa-function siya as is pa rin. Just papakita ko rin sa inyo itong parking lot ko. Nakabilad pala ako sa open area. Ayan. Open area ang parking lot ko, pero yung pyesa niya sa loob okay na okay pa rin. Ang inaalagaan ko itong mga goma rito. Ilalagyan ko palagi ng yan. Ang gamit ko ay tire block para dun sa mga goma niya. Yan, lagi kong pinupunasan yan kasi sa init at lamig, outdoor condition, mag-ano yan eh, maglulutungan yan eh. Lulutong yung plastic, lulutong yung goma. Kaya yan, inaalagaan ko ng tire block or plastic conditioner yung mga outer parts niya. So far naman okay siya. Yung pintura hindi pa rin naman ganun parang okay pa rin naman yung paints niya eh. Nagkakaroon ako ng mga gas-gas, mga sabit dati. Ginagawa ko, bumibili ako ng pintura na yung pang cutics lang sa kanya para matakpan yung gas-gas. Okay siya. Tapos tungkol naman sa desisyon ng ba't MG ang binili ko, nagandahan ako sa kanya nung nagpunta ako sa mga kasa. Ganda ng loob niya, medyo touchy, may pagka-touchal yung dating. Hindi naman sa sa ibang mga brand ng sasakyan, pag sumakay ka parang ordinaryo na lang yung loob. Ito may mga drama siya na pinakita. Tapos yung cabin materials niya maganda, soft touch lahat, leather yung ewan ko kung totoong leather yan, pero leather yung matibay din eh.
Tsaka yung manibela niya, ang gandang hawakan. Mararamdaman mo talaga na ano, na hindi ordinary yung materials yung gamit niya. Tapos ito ang pinaka nagustuhan ko sa lahat, yan. Sunroof. Yung sunroof na yan, inaalagaan ko ng grasa yan. May nabibili sa Shopee para sa grasa niyang sunroof. Yung white grease silicone. Yan. Sa fuel consumption niya, 15 km per 100. Ay, ano ba yun? 15 liters per 100 km. Parang ganun ang computation niya. City driving yun. Bira ako mag long range na drive. Nung tinanong ko sa forum, normal lang daw yung ano na yun, consumption para sa ganito kalaki na sasakyan. Switches. Door handles. Wala pa akong na-encounter na drama. Yung tailgate niya, functional pa rin after 3 years. Ito yung nalagaan ko to, goma. Kailangan niya ng tire block para medyo tumagal yung goma niya. Tapos nilagyan ko siya ng, ayan pala ang pinaka-upgrade ko, yung top load carrier na yan. Second hand ko lang din nabili. Ang ganda ng sunset. Ayan guys. Itong kagandahan na ito, kahit outdoor ang parkingan ko, mini-maintain ko pa rin siya ng pahid. Bilang, siyempre parang respeto na rin sa nagpapagaan ng buhay natin, yung sasakyan natin. Ito ang gamit ko sa kanya. Yan, Smart Premium Carnauba Wax. Kahit nasa outdoor siya, ganda pa rin ng ano niya, ganda pa rin ng protection niya. Ito kasi ano to, hydrophobic, anti watermarks. Hindi pala anti watermarks, kumbaga hindi ganong tatalab yung tubig sa kanya. Tapos yung mga alikabok, dali lang punasan. Madali lang siya i-apply. Spray nyo lang, ikalat, tapos 3 to 5 minutes maantay nyo lang siya matuyo. Tapos 3 to 5 minutes saka nyo pairan ulit, punasan na ng ano, ng pang finishing na basahan. Meron tayong mga bisita, kambingers.